Pero ito, pakinggan muna natin yung matinding banat po ni VP Sara Duterte patungkol dito sa may bayan pa ba tayo na matatagpuan sa 2028. Ako talaga, disagree ako dito kay VP Sara. Ngayon pa lang wala na eh. Di ba? Huwag mo nang antayin yung 2028, madam. Tumakbo ka na ngayon pa lang din. Biro na, wala namang kampanya. Wala namang eleksyon ngayon. May Pilipinas pa ba sa 2028? Oh. Yan daw dapat ang isipin kung kesa tanungin si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Inisa-isa rin ng bise ang anyay ka-impeach na mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit lusot na ito sa reklamong impeachment. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Exclusive. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang dalawang... Grabe yung pinayat ni BBM, ano? Alam mo, sa siyensya, sa mga doktor, walang problema sa pagpapapayat diet. As a matter of fact, healthy nga yung magpapayat eh. Pero yung sudden change ng timbang mo, o yung biglaan. Kaya huwag kayo magtataka yung mga nagpapapayat dyan na dahan-dahan kayo. Matuwa kayo. Kasi pag biglaan yan, may problema sa katawan ninyo. Kung dahan-dahan, ibig sabihin, talagang you're just losing weight. Di ba? Dahil sa inyong ginagawang diet o kaya exercise. Pero pag biglaan, there is something wrong. Kaya dapat talaga, itong si Marcos, maglabas na ng medical bulletin dahil ang daming ang chismis eh. Ako, ngayon ko lang nalaman na chinichismis pala na meron siyang cancer. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko nababalitaan yun eh. Hindi kasi ako, sabi ko sa inyo, di ba, ako yung tipo ng tao na medyo malayo pagdating sa chismis. Pag chismis, tablado na kagad sa akin yan eh. I mean, hanggang walang pinilalabas, tablado kaagad sa akin yan. Hindi ko na pinapansin yan. Hindi ko na kiniklik kasi alam kong chismis. Eh, ayoko ma-trigger, di ba? Eh, nung nakita ko recently at sinagot na Malacanang yung tungkol sa issue ng cancer, eh, di ba, alam nyo naman na ang aking nanay ay namatay po ng cancer. So, medyo meron tayong mga pamilyar na akaalaman dyan sa cancer. At ang isa nga daw niyan ay yung weight loss, which is alam ko din yun kasi nga nangyari nga sa nanay ko. At nung tiningnan ko, inobserve ko si Marco, sabi ko, biglaan yung ano niya eh. Hindi yung unti-unti, di ba? I mean, si Pangulong Duterte nung naging Pangulo, pumayat din naman eh. Yeah, I mean, pumayat din siya from dun sa 2016 campaign, unti-unti. Pero nakikita mo unti-unti. Span of 6 years bago siya. At saka, hindi yung sudden. Yung, iba kasi yung sudden na in a month, bigla, babagsak yung katawan mo, yung mukha mo magiging, may problema. Kaya dapat talaga, eto si Bongbong Marcos, maglabas ng medical bulletin. Kasi nga, sabi nga ni VP Sara Duterte, yung health issue niya, ayan ay impeachable kung sakasakali, di ba? Yan ang isa sa dahilan kung bakit dapat ma-impeach sa isang presidente, yung kanyang kalusugan, o yung kanyang health. Sabi nga niya, parang wala nan sa tamang pag-iisip, di umano, allegedly. Ang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Nakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte. Tama yan eh, alam mo? Tama yung sinasabi niya na impeachable, ganyan-ganyan. Alam mo, isa siya sa mga unang nagsabi niyan eh. Isa siya sa unang nagsabi niya na yung blanco, diba? Yung blanco na lumabas ay impeachable yun. Which is, it's not a small thing. It's billions. Blank. Billions. Pera ng taong bayan, it is not your money. So doon pa lang, talaga impeachable na yun. That's enough substance. Kaya yung alam mo yung yung ginawa nito ng Kamara,
na pagpabasura doon sa impeachment ni Duterte ay ni Marcos, yan po ay really impeachable. Bakit? Kasi yung substance noon yun na lang blanco yun ay public record, di ba? I mean, that's more than enough para magkaroon ng substance, and yet wala. Sa Davao City, tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong paggulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alitan naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nako, alam mo, ito Mama BP Sara Duterte ingat kayo doon kay yung kay Montalvo na yan. Diyan sa Davao. Naku po, pagka mga ganyan, alam mo nakarakas. Hindi Sorry pero katotohanan lang Pag mga ganyan, delicates yan. Huwag mo nang pagkakatiwalaan yung mga ganyan, ma'am. Sabi ko sa inyo, ako, nasabi ko na ng ilang beses sa mga kakilala ninyo. Basta ganyan ng karakas. No thanks na. Parang delicates na yan. Mahirap. Kaya ingat kayo kasi baka baluktutin na naman lagi ang pahayag ninyo. Kasi ngayon nga, binabaluktot na naman nila yung pahayag ng tao ng news kung ano yung sinasabi ninyo. Delicate siya. Tapos kukuha sila ng opinion. Kasi ganito style ng ganito ang style ng media. Interviewing ka. Tapos medyo babaluktutin yung interview sa'yo. Di ba? Tapos itatanong sa kabila yung sagot. Na yung kabila naman hindi nag-research, nagre-rely lang doon sa tanong ng media. So sasagot siya sa misquote o chap-chap na pahayag mo para mag-away kayo, para bangayan kayo. Ganun ang ginagawa ng media. Hindi, walang biro. Ganun ho talaga sila. Kayo ho, ma'am, delicates po yan. Ako, advice ko lang po. Basta mga ganyang karakas, ganyan ang lahi, delicates po yan. Walang biro, walang watiti. Kaya nga yung ako, ilag ako sa mga ganyan Totoo lang kahit mga vlogger, basta ganyan ang karakas, delicates yan. Maniwala, sabi ko sa inyo, kaya bawal sa Banateros yan Sa Banateros, matitikas lang, yung sigurado lang. Pero pag hindi sigurado, no thanks. Ito. Pag-usapan din natin itong ito. Sa iba pa nating tampo. Hindi. Sorry. Ito pala. Yung tungkol doon sa patungkol doon sa detalye ng text message ni Marcos. You said you personally saw the screenshots shown by Congressman Leviste. Can you walk us through what exactly did you see, Congressman? Actually, they were video screen captures, presumably of the phone of Adrian Bersamin himself. So, it's like tinurn on yung screen capture sa phone, and then
nag-scroll through dun sa messages they were signal messages between PBB. Itsura pala ni Yusik Bersamin. Pag mga ganyang karakas na, ay kaitsura ni Tipi, alam mo na. Alam mo na kung sinasabing masama. Basta pag mga ganyang karakas na, pagdudahan mo na yan. and Adrian Bersamin. So you can see the numbers there, and you can see the messages as they are scrolled through in the video. So that's what we saw, and the messages are from December 2024 to July 2025. Pero Congressman, did Cong Leviste tell you how he secured a copy of this screen recording? He told us that part of when in November, Senator Ping Lacson, during a Senate session, essentially spoke in plenary and started mentioning Yusek Bernardo's part in providing the 8 billion kickback and delivering it for the president through Yusek. Ayan, 8 billion daw, grabe, no? 8 billion kickback. Tangina, buhay ka na nun. Kung tatagal ka pa, ha? I mean, hindi, syempre, matatanda na tayo. Kayo naman, it's a reality in life. I'm not saying this because I'm wishing it, ha? Pero sa buhay kasi, alam mo ito nga, sabi nga ng, ito, just a simple lesson for each one of us, ha? You have to understand this. Alam mo, mismo Biblia nagsabi, number our days. Di ba? Bilangin mo. Kasi minsan, we think we will live here on earth forever. Mali po yung ganong klaseng kaunawaan. Dapat talaga mag-iisip ka na there is another forever. The life after your life here on earth, there is forever. Whether in God or with Lucifer. Totoo, there is forever. But in this earth, bilang lang ang ating araw. Kaya nga ang ano ko dyan, dapat gawin mo na yung magmamarka sa tao na kung saan ay napagsilbihan mo sila, naipaglaban mo sila. Minsan kasi pagka iniisip natin forever tayo dito, iimbak tayo ng pera. Mag-iipon tayo na mag-iipon. Di ba? That's why nagiging greedy ang tao. Kasi akala niya forever siyang titira. Kung hindi naman yun, ma-extend sa anak mo. Na gusto ko yung anak ko, ganito rin, ganyan. Di ba? Which is ayaw mo magtiwala sa Diyos na hayaan mo yung anak mo na magtrabaho din. Bibigyan mo ng for start, pag-aaralin mo, tapos for the start, and let him, di ba, haggle with life. Hayaan mo yun. Ano niya yun naghaggle ka what do you think na hindi kakayanin? Kaya ka naging strong Kala mo, kaya nga yung sinasabi, tama yung sinasabi. Ito bigyan ko lang kayo ng simple moral lesson in life. Kaya yung sinasabi ni Robin Padilla, tama yun You know why? Mga bata ngayon iyakin. Bakit mga millennial, yung ngayon Gen Z, konting di-depress kasi binaby sila. Bata, pinrovide na lahat. Bata, hindi sila naging independent. Pagka sumigaw, umiyak, lalapit ka kagad, di ba? I mean, alam mo, nakita ko yan sa Japan. Nakakita ko na ilang beses kasi sinasabi nila sa akin, sa Japan daw, ang mga bata, grabing independent. Sila pumapasok sa school, sila tumatawid. As in, although I'm not saying dapat ganito dito kasi iba naman ang environment natin. Pero that's how they were trained. At isa pang training sa mga Japanese na mga children, ay yung pag umiyak, hindi mo pupulutin yung bata. Hindi ka matataranta, sisisihin mo yung asawa. Ganun kasi. Sa Pilipinas, ganun Pag umiyak yung bata, sisisihin nung nana, yung asawa. Ay, ikaw kasi, anong ginagawa mo? Kaya yung umiyak yan.